pwede po ba itong pagbotohan pa ng impeachment court sa 20th Congress and tuluyang ma-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara? Pwede po ba yun? It is in the realm of possibilities po, hindi po dinidiscount ng impeachment court that that might be one of the issues to be raised. However, as we said po nga, kaya po nagpa-comply at nagbigay po ng order impeachment court doon sa House 19th Congress, sa House Prosecutors po at saka sa House of Representatives is para kung magkaroon po ng ganyan na naman na diskusyon ay liliit na po ngayon yung legal argument na isinusulong po ng depensa tungkol dyan sa sa issue na po yan. Dahil po kung may compliance na po yung House prosecutors, siguro titingnan na po yun ng ating mga senator judges na sufficient na po to answer the initial questions raised by Senator Judge Bato de la Rosa during the June 10 deliberations. Ano pong i-expect po natin dito sa mangyayari sa pre-trial? Ano po yung proseso po dito? Anong aasahan po natin? Ang pre-trial po, ito po ay isang nakapaloob po yan doon sa proseso ng trial. Ang ginagawa po sa pre-trial ay nagkakaroon po ng stipulation of facts, meaning magpapa-admit po yung both parties ng mga factual incidents doon sa kabilang panig para po hindi na po nila kailangan patunayan sa korte. Kasama rin po dyan yung lilista ng kanilang mga witnesses, pati yung pagmamark po ng kanilang mga documentary evidence. So, diyan po nangyayari lahat sa pre-trial. And lastly, yung pagsaset din po ng impeachment court ng trial dates, yun po yung mga isa sa mga incidents during the pre-trial. However, sabi ko nga po kanina, hindi po makakapag-sagot o makakapag-convene yung impeachment court regarding that matter kasi nga po meron pa pong hinihintay tayo na second compliance from the 20th Congress of the House of Representatives para po ma-trigger po yung pagko-convene nila at saka po yung pagprepresenta ng mga bagong House prosecutors po. So until such time po, then I think hindi pa po makakaakto yung korte doon sa possible nilang i-file na mga motions.